Dahil nga sa pagkawala ng anak ni Rudy at ni Gina, naging tahimik ang bahay nila na halos walang nagsasalita. Ni wala din bumabanggit o nagtatanong na kahit na sino sa kanila kung ano nga ba ang nangyayari. Kahit bata pa din si Junjun, ramdam at alam nito ang nangyayari sa mga magulang niya, lalong-lalo na sa kanyang ina. At dahil sobrang protective ni Carlo kay Junjun, dahil ayaw nitong nalulungkot ang bata, ay lagi niya itong niyayaya na pumunta sa pantalan para tumambay doon. Para samahan niya ito na makipaglaro sa mga kalaro nito. Habang si Rudy naman ay itinuon ang sarili sa tindahan nila at sa pag-aasikaso ng negosyo nilang daingan at tuyo. Hindi to halos nagsasalita maliban na lang kung may itatanong dito tungkol sa tindahan o sa negosyo nila. Hindi na rin nakakapunta pa ng laot si Rudy dahil hindi naman niya maiwan ang tindahan at ang daingan. Dahil simula kasi nang mawala ang anak nila ni Gina, hindi na ito lumalabas pa sa kwarto nila. Lagi na lang itong nakakulong. Lumalabas lang ito kapag magbabanyo. Pero pagkatapos nun ay babalik na ito sa kwarto nila na simula din nang mawala ang anak nila, hindi na nga halos na nag-uusap pa ang dalawang mag-asawa. Una, dahil natatakot si Gina sa maaaring sasabihin ni Rudy sa kanya dahil iniisip niya na naging pabaya siya sa nangyari sa kanya. At siyang may kasalanan kung bakit nga nawala ang anak nila. Pangalawa, tuwing nakikita din niya kasi si Rudy ay labis ang sakit na nararamdaman niya dahil sa pagka-guilty na rin. Habang si Rudy naman, hindi rin naman niya kinakausap si Gina, hindi dahil sa sinisisi niya ito sa nangyari. Hindi niya ito kinakausap dahil sa pakiramdam na kailangan ng asawa niya ng space. Iniisip kasi ni Rudy na kung masakit sa kanya ang pagkawala ng anak nila ni Gina, panigurado ay mas masakit ito sa asawa niya. Kaya naman, kahit gusto niyang kausapin o kahit tanungin si Gina, ay hindi niya magawa. Ayaw niya kasi na mas lalong madepress pa ang asawa niya. Although labis ang sakit na nararamdaman ni Rudy dahil sa pagkawala ng anak nila. Isama pa ang nakikita niyang sitwasyon kay Gina na lagi nga itong nakatulala sa kwarto at hindi na lumalabas. Napapabayaan na rin ni Gina ang sarili niya, kung saan madalas hindi na ito kumakain. Kung hindi lang kay Junjun na laging umiiyak sa harap niya tuwing dinadalhan siya nito ng pagkain, ay hindi talaga kakain si Gina. Sa tuwing gabi naman na magkasama silang natutulog ni Rudy, halos nakatalikod pa si Gina dito. Habang si Rudy naman ay malungkot na pinagmamasdan ng asawa niya na akala nga niya ay natutulog. Gusto niya itong yakapin at sabihin na okay lang ang lahat kahit pa sa totoo lang ay nasasaktan naman talaga siya sa mga nangyayari. Maraming gustong sabihin si Rudy kay Gina. Pero tila may sariling pag-iisip ang bibig niya na sa tuwing nasa harap niya ang asawa niya ay hindi niya magawang magsalita. Ilang beses niyang sinubukang yakapin ito. Pero tulad sa pagsasalita o sa pakikipag-usap dito ay hindi nga niya magawa. Katulad naman ng laging ginagawa ni Mylene, simula nang maging close niya si Gina, lagi niya itong dinadalaw na para bang wala itong ginawang masama dito. Na kung tutuusin, ito ang dahilan kung bakit nawala ang sanggol sa sinapupunan ni Gina. Yun ay dahil sa paghihiganti nga niya kay Rudy. Pero katulad nga ng laging ginagawa ni Gina sa lahat, naging bigo si Mylene na makausap ito. Ni halos ayaw kasi ni Gina na makipag-usap o makipagkita sa kahit na kanino.
Nang dalawin naman ni Luningning si Carlo dahil sa naramdaman nito ang kalungkutan ng lalaking iniibig niya, ilang ulit niya itong tinanong kung ano bang bumabagabag dito. Dahil wala namang inililihim si Carlo kay Luningning, sinabi din niya dito ang nangyayari sa Ate Gina at Kuya Rudy niya. Ramdam naman ni Luningning ang matinding kalungkutan at pag-aalala sa tinik ni Carlo para sa itinuturing nitong pamilya. Kaya naman, dahil sa kagustuhan ni Luningning na matulungan si Rudy para kay Carlo, palihim itong sumulpot sa kwarto nila Rudy, kung saan lumapit ito kay Gina na nakaupo sa gilid ng bintana. Nakatulala pa ito na nakatingin sa malayo na tila malalim ang iniisip nito. Kita din sa itsura ni Gina ang labis na paghihirap ng kalooban nito. Hindi naman na nahirapan pa si Luningning na pagmasdan si Gina na hindi nito nalalaman. Dahil sa hindi rin naman siya basta-basta nakikita ni Gina. Pwera na lang kung gugustuhin niya. Sa patuloy nga na pagmamasid ni Luningning kay Gina, inalapit niya ang kanyang kamay sa tiyan nito. Na tila ba inaalam nito kung ano ba talagang nangyari kung bakit nawala ang sanggol sa sinapupunan nito. Na ang sabi nga ni Carlo sa kanya ay wala pa ring nakakaalam sa kanila kung ano bang nangyari. Na kahit si Rudy ay wala ding alam. Hindi nga nagtagal dahil sa pilit ni Luningning na inaalam ang nangyari sa sanggol, unti-unting may imahe siyang nakita. Isang napakapangit at malahalimaw na aswang ang dahan-dahan na kumuha sa sanggol sa sinapupunan ni Gina. Gamit ang pulang sinulid na matagal na nitong kinabit sa tiyan ni Gina nang hindi nito namamalayan. Kaya naman, malaya ng malahalimaw na aswang na sinipsip ang sanggol sa sinapupunan ni Gina na walang nakakaalap na hindi man lang naramdaman ni Gina maliban sa pananakit ng tiyan nito na akala siguro ni Gina ay dahil sa labis na pagpapagod sa trabaho maghapon. Gulat na gulat pa si Luningning at halos manlaki ang mata nito nang maramdaman na may pulang sinulid pa rin na naiwan sa tiyan ni Gina. Kaya naman, wala nang choice pa si Luningning at nagpakita na ito sa harap ni Gina at mabilis na itinaas ang suot nitong duster, kung saan na-expose sa harap niya ang tiyan ni Gina na may nakakabit ng pulang sinulid sa pusod nito. Napanay pa ang paggalaw na parang bulate, na hindi nito nakikita. Gulat na gulat naman si Gina nang makita si Luningning. Akmang pipigilan na sana niya ang pagtaas nito ng duster. Pero napasigaw naman si Gina sa sakit nang maramdaman nito na may inalis na kung anong bagay si Luningning sa pusod niya. Dahil sa lakas nga ng sigaw ni Gina, nagmamadali at halos mabilis na nakapasok si Rudy sa kwarto nila. Nabakas sa itsura nito ang labis na pag-alala sa asawa niya na kung ano nga ang nangyayari dito. Pero laking gulat din ito nang makita si Luningning na hawak ng duster ni Gina na nakataas habang isang kamay naman nito ay may hawak naman itong maiksing sinulid na parang bulate kung gumagalaw. Anong ginagawa mo kay Gina, Luningning? Galit at sigaw na sabi ni Rudy na mabilis ding inalis ang pagkakahawak ni Luningning sa duster ng asawa niya at ibinaba ito. Takbuhan naman sina Junjun at Carlo na pumasok na rin sa kwarto nila Rudy para malaman kung anong nangyayari. Saka din napatingin si Carlo kay Luningning na tila nagtataka ito kung ano nga bang ginagawa nito doon. Hindi ko sinaktan ng asawa mo, Rudy. Alam mo naman siguro na kahit kailan ay wala akong atensyon na saktan ni isa sa inyo. Naparito lamang ako dahil sa kagustuhan kong malaman kung ano nga bang nangyari sa anak niyo ni Gina.
Malumanay, nasabi ni Luningning kay Rudy na nakahawak pa rin sa pulang sinulid na panay pa rin ang paggalaw dito. Pakiusap, tama na. Ayoko nang marinig pa ang anumang mga bagay na tungkol dyan. Umiiyak na sabi ni Gina na sa kauna-unahang pagkakataon, simula nang magkulong siya sa kwarto dahil sa pagkawala ng anak niya, ay niyakap niya ng mahigpit si Rudy na humahagulhol na rin ito sa pag-iyak. Labis naman ang pag-aalala ni Rudy kay Gina na niyakap na rin niya ito ng mahigpit, saka hinimas ang likod nito. Naiiyak naman si Junjun na gusto sanang lumapit sa kanyang ina, pero nanatili na lamang ito na nakatayo sa tabi ni Carlo na panay na rin ang pagtuluhan ng luha nito. Patawad pero kailangan niyong malaman ang nangyari sa anak niyo. Nakikita niyo ba tong hawak ko? Galing ito sa hindi pangkaraniwang na aswang na alam ninyong lahat. Itinatanim nila ito sa magiging biktima nila at unti-unti nilang kinukuha ang mga sanggol sa sinapupunan ng sinumang buntis na tinaniman nila nito. Kung paano, hindi ko din alam kung paano nila nagagawa yon. Pero ito lang ang masasabi ko. Unti-unti ng aswang na yon kinukuha ang sanggol sa tiyan mo nang hindi mo namamalayan. Hanggang sa mawala na ng laman ng tiyan mo. At para hindi mo mahalata na wala na nga ang sanggol, gamit pa rin ito, ay mananatiling malaki ang tiyan mo. Maliban na lang kung may nakaalam na iba na wala na nga ang sanggol. Saka lang babalik sa orihinal na laki ang tiyan mo, gaya ngayon. Dahil hindi ka na nga buntis. Mahabang paliwanag ni Luningning na kinagulat naman ni Rudy at hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Luningning? Pero bakit hindi naramdaman ng agimat na may umaaligid na aswang sa paligid namin? Kung nabiktima ng aswang ang asawa ko? Takang tanong ni Rudy. Sigurado ka bang hindi bumukas ang agimat mo nitong mga nakaraang araw? Nagtataka din na tanong ni Luningning kay Rudy. Saka naman napaisip si Rudy at naalala na panay nga ang pagbukas ng mata ng agimat nito nitong mga nakaraang araw. Pero hindi nga niya ito pinansin dahil sa iniisip niya na normal na lang na ganun lagi ang agimat niya dahil araw-araw at halos gabi-gabi din kasi na may umaaligid na aswang sa kanila. Nung minsan kasi na tiningnan niya ito, ang nakita lang niya ay yung kilalang aswang sa kanila na hindi naman kumakain ng tao. Yun nga lang, madalas itong naglalakad kung saan-saan sa lugar nila. Lalong-lalo na sa pantalan at tabing dagat malapit sa kanila. Kaya naman, hindi na nga niya ito pinansin pa. Isama pa ang mga nilalang sa dilim na nakikita niya kung saan-saan malapit sa kanila. Pero isa man sa mga ito ay hindi naman sila sinubukan na lusubin kaya naging panatag si Rudy noon. Hanggang dito na lamang po muna. Abangan ang susunod na kabanata. Shoutout po kay Alan Pamplina. Ganon din po kay Jomar Lot Chavez, kay Love Lot Chavez at kay Ivy Lot Chavez. And shoutout din po kay Hunter Gaming. Shoutout po kay Kuya Rudy Albay. Ganon din po sa kanyang pinakamamahal na si Jeneline Albay. And shoutout din po kay Tita Jocelyn Ninette Albay. Hello po sa lahat. Thank you po sa walang sawang pakikinig ng stories ko. God bless po. And sa mga hindi pa pong nagsusubscribe sa YouTube channel ko, please do subscribe my YouTube channel and click the notification bell for more updates. Have a nice day! Sa mga gusto pong magpa-shoutout dyan, just comment down below para ma-shoutout ko po kayo sa next video.